Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit pa matagal na nating pinag-aaralan ang kasaysayan ng bansang Ehipto, ay sadyang mas marami pa tayong hindi natutuklasan patungkol dito? Kaya mula sa hindi mahanap-hanap na libingan ni Cleopatra hanggang sa putol na kamay ng mga higante, ay pag-usapan natin ang 10 na diskubre sa bansang Ehipto na nagpatayo sa balahibo ng mga eksperto. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, libingan ni Cleopatra. Kung pamilyar ka na sa kasaysayan ng bansang Ehipto, ay sigurado akong kilala mo na ang dating reyna ng bansa na si Cleopatra at kung gaano na lamang nahihirapan ng mga eksperto na tuklasin ang kanyang libingan. Pero noong 2009 ay meron daw silang natuklasan sa kanlurang bahagi ng Alexandria na maaaring magturo kung asan nga ba ang bangkay ng reyna. Sa kadahilanang natagpuan nila ang isang templo rito na napupuno ng mga barya at pader na mayroong ukit ni Cleopatra, kung saan dahil lumabat ang edad nito sa lagpas 2,000 taon ay maaari raw na ito na rin ang naging libingan niya. Sa kasamang palad ay dahil madami ang mga natuklasang ganito ring klase ng templo noon, ay hindi raw naniniwala ang mga eksperto na ito na ang lugar na pinaglibingan ni Cleopatra, kung kaya't hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa ring misteryo sa isipan ng mga tao kung nasan nga ba talaga ang bangkay ng pinakasikat at popular na dating reyna ng bansang Ehipto. Number 9, sinaunang libingan. Hindi man libingan ni Cleopatra ang natuklasan ng mga eksperto sa lugar na ito sa Luxor, ay hindi pa rin daw may tatanggi na malaki ang maitutulong nito sa pag-aaral ng kasaysayan ng bansang Ehipto. Sa kadahilanang natuklasan nila ang libingan ng mga goldsmith na hindi may tatangging isa sa pinakamahalagang trabaho noon sa bansa. Dulot ng karamihan sa mga gamitan dati ng mga mahaharlika at matataas ang estado ay gawa sa ginto, kung kaya't hindi nakatakatakang isipin pa na matataas din ang tingin ng mga tao noon sa may ganitong klase ng profesyon. Ang libingang ito ng isang goldsmith kasama ng kanyang pamilya ay nagpapakita raw ng isang kultura ng bansa na kahit pa hindi ganoong kilala ay halos kasing halaga rin ang libingan ng ibang maharlika. Number 8, bangkay ng misteryosong reyna. Kagaya ni Cleopatra ay hindi may tatanggi na sa kasaysayan ng bansang Ehipto ay nagkaroon na ng hindi mabilang na mga reyna na sa kasalukuyang panahon ay sadyang mahirap nang makilala pa, kung saan ang isa na rito ay ang nadiskubre ng mga eksperto sa loob ng isang misteryosong pyramid sa Saqqara na hindi nila malaman-laman kung sino ang nagpagawa at kung para saan. Sa kasamang palad ay dahil sa mayamang kasaysayan ng bansang Ehipto ay maraming mga bagay na ang naglaho sa kanilang nakaraan na hindi na malaman at makilala pa sa kasalukuyan. Number 7, kakaibang paggawaan ng alak. Alam mo ba na kahit pa noong sinaunang panahon sa bansang Ehipto ay uso na ang paggawa ng alak? Ganito na lamang ang natuklasan ng mga eksperto matapos nilang madiskubre ang mga butas na ito na sinasabing pinaglibingan noon ng garapon ng mga pinakulong tubig na hinaluan ng mga butil ng bigas na noon ay itinuturing ng mga tao na alak. Kaysa ituring na inumin ang mga sinaunang alak na ito, ay ginagawa silang pang-alay sa iba't ibang mga Diyos ng mga taga-bansang Ehipto. Dulot na mas makakatipid sila kung sa ganitong klase ng alak ang kanilang ibibigay kumpara sa mga pagkain na hindi may tatangging sadyang kulang at limitado lamang noon. Number 6, buntis na mami. Nang mahukay ng mga eksperto ang mami na ito ay nakala nila na isa lamang siya ordinaryong na-preserve na bangkay ng sinaunang tao. Ngunit nang imbestigahan nila ito ng maigi, ay natuklasan nila na bangkay pala ito ng isang 7 buwang buntis na babae, kung kaya't pati ang anak sa kanyang sinapupunan ay na-preserve din. Sinasabing ito raw ang nag-iisa at natatanging buntis na mami na natuklasan, kung kaya't wala itong katulad, na nagpapakita lamang kung gaano siya kaimportante para sa pag-aaral ng mga eksperto sa kultura at tradisyon ng sinaunang bansang Ehipto. Number 5, pink na kabaong. Maniniwala ka bang sabihin ko sa iyo na mayroong kabaong na kamakailan lamang natuklasan sa bansang Ehipto na mayroong pink na kulay? Ang kabaong na ito ay natuklasan sa Saqqara Desert, kung saan ang disenyo nito ay nakabase sa itsura ni King Ramses II na kilala sa pagiging isa sa pinakamatapang at kinatatakutang pinuno noon.
sa kasaysayan ng bansa, kung kaya't talaga namang nakakagulat na ang kanyang imahe ay inilagay sa ganitong kulay. Matapos imbestigahan ng mga eksperto ang kabaong ay natuklasan nila na gawa ito sa pink granite na nagbibigay sa kabaong ng kanyang kakaiba at nakakagulat na kulay na sadyang mahirap daw isipin na gugustuhin gamitin ng hari para maging lugar kung saan siya ililibing. Number 4, nawawalang Golden City. Maliban sa mga bangkay ng sinaunang pinuno ng bansang Ehipto, ay meron ding hindi na mabilang na mga syudad ang naglaho at nawala sa kasaysayan ng bansa, kung saan ang isa na rito ay ang tinatawag na Golden City of Athens, malapit sa syudad ng Luxor, na sinasabing isa sa pinakamalaking syudad noon sa bansa, dulot na ang sinasamba ng mga tao rito ay ang Diyos ng Araw. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay 3,000 taon na raw ang nakalilipas noong misteryosong naglawang syudad na ito, na ngayon daw ay talaga namang nagbibigay ng napakaraming mga nakamamanghang impormasyon patungkol sa kasaysayan ng bansa. Sa kadila ng dito naninirahan ang ilan sa pinakakilalang pinuno ng bansang Ehipto na hanggang ngayon ay natatak pa rin ang pangalan sa isipan ng mga tao. Number 3, buto ng sinaunang dinosaur. Alam mo ba na kahit pa ang mabuhanging disyerto ay dati ring ginawang tirahan ng iba't ibang mga nilalang sa ating kasaysayan? Kabilang na sa mga ito ay ang mga dinosaur na talaga namang napatunayan ng mga eksperto matapos nilang matuklasan ang bato na ito na nakalibing sa buhangin ng disyerto ng Sahara. Nasasabing nagmula pa sa isang dinosaur na humigit kumulang 100 milyong taon na ang tanda. Kung kaya't kumpara daw sa mga libingan ng mga sinaunang tao, ay maaaring mga fossils at patunay rin ng mga sinaunang nilalang ang maaaring nakita natin sa kailaliman ng buhangin ng bansang Ehipto na posibleng nagtatago pa raw ng napakaraming mga kakaibang bagay na naghihintay lamang na atin silang matuklasan. Number 2, sikreto ng Sphinx. Kung pamilyar ka na sa bansang Ehipto ay sigurado akong pamilyar ka na sa estatwang ito na kung tawagin ay Sphinx, na ayon sa mga eksperto ay naglalaman raw ng napakaraming sekreto, kung saan ang isa na rito ay ang mga lagusan na kanilang natuklasan sa loob nito, na ayon sa kwento ng mga residente ay maaaring nakakonekta raw sa isang silid-aklatan na naglalaman ng lahat ng kaalaman sa buong mundo, kung kaya't mabilis na isinara ng mga eksperto ang pagpasok ng estatwa sa publiko sa takot na masira nila ito. Kasalukuyang iniimbestigahan at pinag-aaralan pa ng mga eksperto kung totoo nga ba ang mga kwento-kwento patungkol sa estatwa ng Sphinx. Ngunit dahil hindi nila ipinapaalam sa mga tao ang kanilang natuklasan, ay madami ang naniniwala na mayroon na sila ritong natuklasan na maaaring bumago raw sa planetang ating ginagalawan. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng nadiskubre ng mga eksperto sa isang templo sa bansang Ehipto, kung saan matapos nila itong suriin ay napag-alaman nila na ang kanilang natuklasan pala isang dambuhalang Quran na hindi nila matukay kung bakit nandito sa lugar. Dulot na ang relihiyong Islam ay sadyang naiiba kumpara sa relihiyon ng taga-bansang Ehipto, kung kaya't patuloy pa daw nila itong pag-aaralan upang malaman ang dahilan kung bakit iniwan na lamang sa lugar ang higanteng Quran. Number 1, nilibing na mga kamay ng higante. Taong 2011 ay mayroong natuklasan ng mga eksperto na isang templo na talaga namang nagpatayo ng kanilang balahibo, dulot na natuklasan nila sa loob nito ang isang altar na naglalaman daw ng napakaraming mga dambuhalang kamay ng sinaunang tao na kung titignan ay higit na mas malaki kumpara sa ating mga kamay sa kasalukuyan. Paniwala nila na ang mga putol na kamay na ito ay galing sa mga kaaway noon ng mga sinaunang Egyptian, na tinanggal nila dahil sa kanilang paniniwala na sa pamamagitan ng pagputol ng kamay ng kanilang kalaban ay makukuha nila ang kanilang kalakasan. Malinaw man sa isipan ng mga eksperto kung bakit ito ginawa ng mga taga-sinaunang Ehipto, ay nananatili namang misteryo kung sinong mga tao ang pinanggalingan ng mga kamay na ito at kung bakit sadyang mas malaki na lamang ang kanilang sukat kumpara sa ordinaryong mga tao. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakarami pa nating dapat malaman at madiskubre patungkol sa bansang Ehipto na hindi may tatangging nababalot ng mga buhangin, kung kaya't maaaring may mga bagay pala na nakalibing dito na naghihintay lamang na atin silang mahukay at matuklasan. Kaya para sa iyo, alin sa mga bagay na ito na natuklasan sa bansang Ehipto ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik,
Maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.